unti-unti nang bumabalot ang dilim. Hudyat ito ng pagtitipon ng mga maitim na nilalang. Maya-maya pa, maririnig ang napakaingay nitong tunog. Habang nagbamasid, ang napakaraming nanlilisik at mapupulang mata. Kita niyo yun? Daan-daang mga ibon ang unti-unting nag-uwian na dito sa parke na ito. Sa isla ng Romblon, makikitang naglilinis ng sarili ang mga Asian glossy starling o galansyang. Ang isang ito tila napuyat at gusto pang magpahinga. Pero ang mag-asawang galansyang literal na early bird dahil maaga pa lang nag-iipon na sila ng dahon sa butas ng puno. Ito kasi ang magsisilbi nilang bahay o pugad. Pagsapit ng dilim, tila tinatawag sa park ang lahat ng mga galansyang. Sabay-sabay itong lumilipad at nag-iingay. Sa ganitong oras, nasa mga mag-alas sa isla, kita mo flocks and flocks of birds are going home into this park para mamahinga na sila. Dito na nagro-roost o namamahay yung Asian glossy starling. Yes, or anong tawag nyo dito sa local? Locally po, it's called galansang. Noon po, itong park na to, wala pa po masyadong trees. Now, siguro around 60s or 70s, nung dinagdagan po ng foliage dito, nung lumawak po yung cover, doon po sila nag-start na dumami. I resided here for almost 20 plus years na. Talaga tong park po na ito ay talaga dito nagpupunta yung galansang. Kwento ng tourism officer ng Udjongan na si JC, iilan lang ang galansyang sa kanilang parke tuwing umaga. What time do they normally start coming home? Usually po mga around 4 p.m., 4, 5, 6. Pero pinakamarami na po sila around 6 na. Tapos hanggang gabi na po yun doon. Pero pagsapit ng dilim, kapansin-pansin daw ang daan-daang ibon na nagliliparan. Lalo na't isa ito sa pinakamaingay na uri ng ibon sa mundo. Natutuwa ba kayo sa mahuni nila? Minsan maingay. Maingay. Sa matataas na puno daw, ito napiling mag-roost o magpahinga. Sa locals po, minsan iba-iba yung pag-receive nila sa mga galansyang birds. Kasi nga po minsan pag naglalakad, namamasyal sila, naiiputan sila. Pero yung iba pong tourists, natutuwa naman. Kasi nga po, medyo nasa urbanized area. Tuwing umaga, kita raw sa kanilang parke ang dami ng ipot mula sa mga ibon. Everyday po nag-clean up, pero yung pinaka talagang general cleaning po is every Sunday. Kasi po magto-flag ceremony ng Monday. So usually mga feces nila at saka mga balahibong na nawawalis. Yes po, nalalaglag talaga. The smell po ng feces nila, hindi naman po talaga off-putting. Amoy parang freshly cut grass. Sa umaga, karaniwang nanginginain ng mga prutas ang mga galansyang sa iba't ibang lugar sa Romblon. All year round All po year round sila. Kahit bagyo, nandyan sila. Yes po, kahit bagyo po, nandyan sila.
Kaya po maintain lang yung cover dito sa part. Pero may ilang nagsasabing posibleng sinyalis ito ng masamang pangitain. Sabi ng matatanda dito na pagka parang nagkakagulo sila, ibig sabihin may paparating bagyo, gano'n. Opo, sabihin sa mga sinasabi ng mga matanda, sign din yun na mayroong darating na masamang panahon, bagyo, ganyan, tag-ulan. Noong mga nakaraang linggo, niyanig ng malakas na lindol ang iba't ibang bahagi ng bansa. Pero hindi lang tao ang nakaramdam ng pagyanig na ito. Sa video na ito, makikita ang daan-daang ibon na nagliparan at dumapo sa mga kable na kuryente sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ayon sa mga residente, tila nabulabog ang mga ibon matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. At hinanig ng magnitude 6.9 na lindol ang probinsya ng Cebu. Paliwanag ng mga eksperto, posible isa itong instinctive response ng mga ibon sa paghahanap ng mas ligtas na lugar. Bago tumama ang lindol, nagkakaroon na ng maliit na paggalaw ng lupa. Dahil sensitibo ang mga ibon sa vibration, ito ay maaaring maramdaman na ng mga ibon bago pa mapansin ng mga tao. Kaya sabay-sabay itong lumipad at tila nagtitipon-tipon. Posible ring tumagal ang ganitong pagsasama-sama ng mga ibon dahil sa pagkasira umano ng kanilang pugad o tahanan. Samantala, sa isla ng Romblon, naabutan kong nanginginain ang Asian Glossy Starling o galansyang. Gamit ang matatalis nitong tuka, pilit nitong inaabot ang butas ng buko. Ilang sandali pa, tagumpay, nasungkit nito ang matamis na laman ng buko. Omnivore o kumakain ng halaman, prutas at malilit na insekto ang mga galansyang. Monomorphic o parehas ng itsura ang babae at lalaking galansyang. Ang tanging kaibahan nito sa isa't isa ay ang kanilang boses. Mas mababa ang boses ng babaeng galansyang kumpara sa mga lalaki. Ang ilang residente, sanay na raw sa araw-araw nilang bisita sa kanilang parke. Kanina, may nakita yung cameraman namin na ulo na lang natira, no? So, sa dami-dami ng mga ibon nito, may lalabas dyan na may sakit, yung mga weakling, the weakest of this flock. Minsan magkakasakit sila, mamatay sila at minsan kinakain ng pusa. Kaya yung nakita natin doon kanina, ulo na lang ang natira. Sa unang tingin, nakakakilabot daw pagmasdan ang mga galansyang dahil sa mapupulan nitong mata. Kaya hindi ito maiwasang pagkamalang itong may dalang kamalasan. Kinatatakutan din ang maitim nitong balahibo na nagbibigay umano ng misteryosong anyo. Makikita mo, ipakpak nila. Pag tinignan mo, itim lang sila. Pero pagdating dito sa balugbog nila, meron siyang metallic sheen. You know, akala mo parang napakakintab, lalo na pag tinamaan ng araw. Paglilinaw ng mga eksperto, hindi dapat katakutan ang mga galansyang dahil sa itsura nito. Ang mga Asian Glossy Starling o galansiyang ay nabubuhay talaga sa anthropogenic landscape. So sa lugar mismo ng mga tao, hindi yan unnatural. Natural sa kanila yon na mamuhay sa syudad,
na mamuhay sa mga building, mamuhay malapit sa mga tao. So hindi yan kakaiba. Siguro ang rason bakit sila nabubuhay doon, una, kaya nilang kumain ng pagkain na galing sa tao. Dahil sa adaptability skills ng mga ibong ito, hindi raw nito kailangang lumipat ng roosting area. Kailangan lang nilang umalis upang mas makahanap pa ng mas maraming pagkain. Itong Asian glossy starling, they're not endemic to the Philippines, ano? Pero Southeast Asia, makikita talaga itong mga ibon ito. Kailangan lang panatilihin ang kalinisan sa lugar upang hindi magdulot ng sakit ang dumi ng mga galansyang. Hindi dapat natin silang tanggalin sa lugar kung saan sila. Doon lang dapat sila manatili kasi meron naman silang ginagawang maganda, which is nagko-control sila ng population ng mga insekto. So, isa yun sa ecological role nila. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.